Ano nga ba ang difference ng household chores at work sa actual na exercise? Sa mga gawaing bahay po at saka sa work ninyo, ang mga ginagawa nyo is pahinto-hinto. For example, maglilinis ka dito sa part ng bahay na to, tapos stop. Tapos punta ka sa next part, stop ulit. Hugas ka ng ganito, stop ulit. Sa work, ganun din. So, gawin mo to, tapos hinto, tapos punta ka dito, gawin mo to, hinto. So, pahinto-hinto yung physical activity. Hindi siya dire-diretso. Hindi katulad kung nag-plan ka talaga na mag-exercise at nag-set ka ng timer. For example, ang balak mo is mag-walking ka for at least 10 minutes. So, isa-set mo yung timer for 10 minutes and once in-start mo yung timer, hindi ka hihinto mag-walking until matapos mo yung timer na sinet mo. So, tuloy-tuloy ang movement, continuous ang physical activity. Now, yan po ang malaking difference ng actual exercise versus household chores at saka yung mga ginagawa mo sa trabaho. Now, kung i-combine mo ang exercise with what you are doing sa trabaho at mga household chores, mas malaki po ang magiging physical activity nyo and mas malaki ang chances na nagagamit nyo yung mga kinakain nyo at nagiging sugar sa loob ng katawan nyo. Therefore, mas gaganda po ang inyong blood sugar levels. So, idagdag nyo lang po yung 30 minutes of exercise every day para mas gumanda pa ang inyong blood sugar levels.